Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, isang makabuluhang topic na naman ang tatalakayin ngayong araw ng Miyerkules. So kanina po sa Itbulaga, mainit na sinalubong ang birthday ni Karen Aistrup ng mga dabarkads. Andyan at naghanda pa nga po sila ng cake. May pa-video greetings din po kay Karen Aistrup. Naiyak nga si Karen Aistrup kanina habang nagbibigay po ng mensahe sa ating mga dabarkads. Labis po ang kanyang pasasalamat at iisa lamang po ang kanyang kahilingan, kundi yun ay ang maging masaya kasama ang Itbulaga family. Maging ang kanyang mommy mga kadabarkads sa emosyonal kanina habang nagbibigay din po ng pahayag tungkol sa kanyang anak na si Karen. Every time na may nagbe-birthday po sa Itbulaga, talaga naman pong walang palya ang TBJ Production na talagang nag-e-effort sila para ito ay maidaos at ma-celebrate sa Itbulaga Studio. Kanina nga po, sinelyuhan na ni Alan Kay ang 50 years ng Itbulaga sa TV5. Sa 50 years po kasi ng Itbulaga ay 21 na po ata si Karen Aistrup noon. And possible na sa Itbulaga ulit siya magbe-birthday. At itong si Boss Joey Del Leon naman ay 80 years old na ng time na yon. Kaya naman si Boss Joey ay napajoke ng pagalit dito kay Alan Kay. Pero ang pagbawi naman ni Alan Kay, malay mo, ikaw naman ang pinakamalakas ng time na yon. So muli Karen, happy birthday, and continue mo lang ang pagiging mabait na bata at masunurin sa iyong magulang. Alam ko malayo pang iyong mararating sa pamamagitan ng Itbulaga. Samantalang kanina naman mga kadabarkads ay nagkaroon ng announcement si Bossing Vic Soto tungkol ito sa unang university na susugurin nila ngayong Sabado. Kaya naman abangan nyo daw kung saan ito. Pero kahapon pa lang, alam na po natin kung ano ang university na unang susugurin ng Itbulaga. Walang iba kundi po ang LSPU San Pablo City Campus. So exciting ito mga kadabarkads dahil ang buong dabarkads ata ay susugod dito sa LSPU San Pablo City, and eksakto namang NSTP training ng mga students na nasabing university. Kaya naman sobrang mag-e-enjoy tayo dito mga kadabarkads, kaya abangan natin yan sa Sabado 11:25 pa lang, tumutok na agad tayo sa Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa Pepsi movie ni Direk Daryl Yap. So ngayong araw po ay February 5, 2025, hindi po ba? Ito yung pinareserve na slot ni Direk sa lahat ng sinihan para po sana doon sa Pepsi Paloma movie nila. Pero ang February 5, which is today, ay akupado po ng ibang palabas or ibang movie. So ngayon, anong ginagawa ni Direk Daryl? Ayun po, nagliliwaliw at nag-aalis ng stress. So bakit? Paano natin nasabing stress si Direk Daryl? Kanina po kasi mga kadabarkads, nakita natin na nag-Facebook story po siya na tila baga ay nasa dagat po siya, no? Dalampasigan. Nag-iisip-isip, nagmumuni-muni, nagre-refresh ang kaisipan, at kanina nga nagbahagi din siya ng screenshot ng usapan na hindi ko kilala kung sinong kausap niya dito. Sabi niya, love you VP, wag ka nang magpaka-stress. Yan po ang reply nung kachat niya. Tapos sabi ni Direk Daryl Yap, yes, BP, naniniwala ako sa dulo, hindi tayo pababayaan. So, sino yung BP na yan? At eto nga po, naglabas ng write-up sa isang article kung etong Pepsi Paloma movie daw ba ay maipapalabas pa daw kaya sa sinihan. Sabi po dito, ngayon sana ang opening day ng ika-17 pelikula ni Direk Daryl Yap na The Hour of Pepsi Paloma, starring Red Bustamante. Hindi na kompleto ni Direk Daryl yung mga dokumentong hinihingi ng MTRCB para may clearance na reviewin ang pelikula. Kaya hindi na review ng MTRCB ang trope para maipalabas sa February 5 playdate. Sabi ni Direk Daryl sa Facebook, ang trope ay para sa ika-40th anibersaryo sa kamatayan ni Pepsi Paloma. Sa Mayo 31 pa ang 40th death anniversary ni Pepsi.
Hopefully daw ay makumpleto ni Direk Daryl ang 3 certificate na require ng MTRCB upang walang sabit sakaling reviewin nila ang pelikula. Matatandang hindi rin na-review ng MTRCB ang documentary na Los Sabongeros dahil sa court case kaugnay rito. Baka masab judice ang MTRCB kapag na-review nito ang Los Sabongeros. So ayan, meron pala namang katapatan itong pelikula ni Daryl Yap, itong Los Sabongeros. Talagang pag may case, merong kaso sa korte, ay talagang mahihirapan pong reviewin yan. Dahil pag na-review naman pala ng MTRCB yan, sila po ang mababalikan. Sabi pa po dito, pakiwari ko ay ganon din ang dilema ng trop. Dahil sa pasabog na teaser nito noong Enero 1, 2025, ay kinasuhan ito ni Vic Soto. Sabi pa po dito, sakaling makompleto ng distributor o producer ng trop ang certificate na hinihingi ng MTRCB at ma-review nila ang pelikula, nariyan ang posibilidad na ma-ex ito. So, ibig sabihin mga ka-Dabbercads, kahit pala makompleto nila yung naturang mga hinihinging requirements, tapos pag na-review, pwede palang ma-ex pa ito mga ka-Dabbercads. Sabi pa po dito, sakaling ma-ex, pwede syempreng i-apila iyon gaya ng nangyari sa documentary na Alipato at Muog na na-ex sa unang review pero pumasa daw sa second review. Ayon pa po dito, marami ang nagsasabing mahihirapan at wala pang katiyakan ang The R of Pepsi Paloma ni Direk Daryl Yap. Most likely sa streaming service na ito, pero patulan kaya ito ng Netflix na alam naming umiiwas sa ganitong issue lalo na kung magkakaroon pa ng conflict sa MTRCB. Pero marami sa producers natin ang naghihintay ng magandang playdate sa pelikula nilang naligwak sa nakarang MMFF. So, ayun na mga ka-Dabbercads, no? So, sandamukal pala ang pagdadaanan po nitong Pepsi Paloma kahit makompleto po nila ang naturang requirements na hinihingi po ng MTRCB. So, sino nga naman po ang hindi may stress nito, di ba? Naglabas tayo ng napakalaking pera, milyon-milyon. Tapos, binayaran pa natin yung artistang mga gumanap doon. 'Di ba? Tapos yung mga production costs pa, Diyos mio, siguro mababa po yung 50 million na ginastos nila sa nasabing pelikula, 'di ba? Tapos hindi po nila yun makukuha agad yung alam niyo yun, yung parang kita kasi nga po pending ito. May kaso ito. So, stress nito si Direk Daryl. Kaya nga meron siyang Facebook story na naniniwala daw siya na sa dulo ay hindi daw sila pababayaan. So, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa sa kabila po ng mga nangyayari. So, once na hindi po ito na ipalabas mga ka-Dabbercads, napakalaki po ng lugi ng producer at netong si DY sa Pepsi Paloma. So wala nauna po kasi yung yabang kumpara doon sa tinatawag na respeto. Dapat may respeto tayo sa mga kapwa natin. Huwag tayong managasa. So ano po ang masasabi ninyo dito mga ka-Dabbercads? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.